Gladys Lana Lucas. Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria, at sumasa inyo muli ang ating programa tuwing 12:30 up to 1:30 every day dito po sa Radyo 5 92.3 News FM, pati na rin po sa 1PH at syempre sa Facebook ninyo at sa YouTube ninyo. Sumama po kayo at makibahagi kayo ngayong araw na to sa pamamagitan ng pagme-message nyo sa amin sa inyong Facebook at sa inyong YouTube o kaya sa inyong cellphone. Kaya nga po, para po magkaroon tayo ng palitan ng mga kuro-kuro. Siyempre po, ang mga tanong nyo, gusto ko rin pong masagot para mabigyan kayo ng a little bit of direction or gabay sa mga inyong mga gustong malamang kasagutan sa inyong tanong. Okay mga kapatid, at umpisahan na po natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng tala, ang pangmundong tala sa ating COVID-19. Ito po tala ha, tingnan nga natin, ay okay. Pangmundong tala ng COVID-19. Ito. Palagay ko po, ito po ay lalampas na ng 5 milyon. At siguro po, baka kalahati na ito. Ngayon po, ang tala ay, ito na, 5 million, laki na po, ito, 5,590,358. 5.5 million. Halos 5.6 million na po sa buong mundo po yan. At ang mga nangamamatay, sumalangit na ang kanilang kaluluwa ay 347,907. At ang mga nagre-recover ay 2,366,674. Yan po. At ang highest pointer pa rin po ay ang United States of America. Dito naman po sa ating bansang Pilipinas, ito po ang tala ha, 14,319. Yan po ay as of May 25, 2020. At ang mga namamatay, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa, ay 873 at ang nagre-recover ay 3,323. Madami-dami na rin po, ano? At saka palagay ko hindi pa ito magsasubside, medyo lalaki pa yan, 14,319. Pero magandang news meron ng 3,323 na nagre-recover. Patungkol rin po dito sa ating tala, ang World Health Organization ay naaalarma sa mabagal o matumal na contact tracing efforts dito sa Pilipinas. Kasi po, bukod sa mga nahahawa, basta't may na-detect na pong nahahawa, dapat tignan ng history kung saan siya nakasalimuha para po yung mga nakausap niya ay matrace para po masabi na kayo rin mag-quarantine or quarantine for 14 days sapagkat nga po medyo baka sila nahawahan at sila rin ay baka makahawa. Kaya dapat sila ay i-insulate. Yan pong tinatawag na quarantine. Kaya nga po dito sa Philippine Star Report ng May 26, 2020, alas 12 po. Mainit pa to. Sinabi po ng isang representante ng World Health Organization na medyo naalarma sila sa sluggish contact tracing efforts ng Pilipinas at ito ay naghahamper sa progress ng Pilipinas laban sa COVID-19
COVID-19 virus. Dapat po ito ay the government of the Philippines must take this as a very, very important constructive observation. Dahil po nga, tandaan po natin yung parati naming sinasabi ni Gladys dito. Kaya po tayo pinapahintulutan ngayon medyo lumabas ng konti para magtrabaho. Hindi po sapagkat safe na sa labas. Hindi po. Para lang konti umusad ang ating ekonomiya para naman makabawi yung ating mga kababayan na talagang umaasa lang sa trabaho pang araw-araw para po makaipon, makabili ng kanilang mga kakanin sa araw-araw. Kasi po, hindi naman po lahat nakakakuha ng tinatawag na amelioration, di ba po? Amelioration money nanggagaling sa gobyerno. Dahil nga pong question doon hanggang ngayon at magkakaroon na po ng second tranche. Para nga po sana yung sa second tranche, maayos-ayos na at konti na lang magtanong. Sana po nilista lahat ng gobyerno yung mga naging problema para po mapunan o kaya po malutasan para po sa susunod na tranche, medyo tayo wala nang masyadong magko-complain. Ano po ha? Okay, ano pa po ba ang iba nating mga balita? Iba pang balita natin. Alam niyo naman po, si Presidente, kagabi ay press conference muli. No po, alam niyo naman ang Presidente natin, mahilig man press conference tuwing gabi. So, doon sa nagtiyaga, ito po ang isang sinabi ni Presidente na patungkol po ito sa klase, ito po ang sabi niya, and I will quote, no po, mga bata, wag muna yung opening ng classes. That's, I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit. Yung mga bata, bahala na, hindi na makatapos. Well, yan po ang sinabi ng Presidente, quote-unquote, for this generation, quote-unquote rin po ito, wala nang makatapos ng doktor, pati engineer, kasi wala nang aral, laro na lang, unless I am sure that they are really safe. Quote-unquote. Magkakaroon daw ng safety kung may bakuna. Dapat pag-aralan to ng IATF. Sapagkat po, kung creative mind naman ng mga tao dyan sa Department of Education, pati ang IATF, marahil naman po makakaisip sila ng mga pamamaraan para makapagpatuloy ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga kabataan, sa kanilang pag-aaral. It just needs a creative mind. Huwag susuko ka agad. Huwag dapat po tayong sumuko ka agad. Huwag tayong susuko ka agad. Ito na po ang mga pagkakataon na dapat tayong maging creative. Di ba po? Maging creative. Yung ano nga po yung suggestion ng Department of Education, at least 20 persons per room. Kaya lang po, ang magiging problema niyan, dikit-dikit. Kung nagkukulang tayo ng classroom, ililigay nyo pa 20. Saan nyo ililigay yung other 20? Kasi po, ang normal na klase ngayon po sa isang legitimate level, sa legitimate class, is around 40 people. So, halos kalahati po ang matatanggal. Saan nyo naman ililagay po iyon? Kung minsan nga po sa ating pag-oobserba, nagkukulang ang mga desk natin, nagkukulang ang mga silid-aralan natin, nagkukulang ang mga libro natin, nagkukulang ang mga iba pang mga pangangailangan ng estudyante. Kaya po, matagal pa naman, August pa, I think August 25 pa. So meron pa po tayong 2 kalahating buwan mahigit. Kaya pwede pa pong pag-isipan ito. At pagkatapos po, magkaroon ng trial practice, siguro mga 2 or 3 weeks before the opening para po makapaghanda dito po sa ating COVID-19 contingency, lalong-lalo na sa pagpasok. Sapagkat po, bagamat siguro nakikita rin ng Presidente na talagang nakakatakot naman sa labas, kaya medyo nasabi niya po iyon, just to impress the point na talagang dapat makakita na ng vaccine, o to impress the point, beyond anything else, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at kapanatagan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na ang kapanatagan natin sa sarili nating mismong anak. Kaya yun ang nasabi niya. Kaya I think today, right now, as we speak, ang IATF po ay talagang nagdidiskusyon na. I hope the IATF discusses this very seriously. Kasi po ako, para sa akin, kung makakakita po ng paraan, gawaan na. We have 2.5 months to go. Pwede pa ito, kaya pa ito, huwag susuko. Don't surrender. Don't have a defeatist attitude.
just go on. Isip lang po tayo ng husto. Kasi po meron rin mga because of that, meron rin pong mga nagpupuna sa presidente at ang pagpupuna nga nila ganito ho, kamukha po ito. Let's see, yung mga grupo ng mga nagtuturo ay sinasabi rin baka makapag-retard naman ito sa pag-usad ng ekonomiya later on. Okay. Ito ngayon, merong saan ang galing to? Saan ang galing na balita ito? Okay. Anuhin niyo muna 'yan. Meron sana kaming balita. Sa News 5, News 5 atin po ito. Tinanggihan ni Solicitor General Jose Calida ang pagdalo sa hearing ng Kongreso kaugnay ng ABS-CBN franchise dahil sa sub judice rule. Nauna, nang pina-revoke ni Calida ang ngayon expired ang legislative franchise ng network sa isang co-warranto petition na inihain na sa Korte Suprema. Sapagkat daw po sub judice, alam niyo naman po ang ibig sabihin ng sub judice. Ang ibig sabihin niya po nasa poder na ng Korte, kaya Korte na po ang mag-decision dyan. Pero alam niyo po, sa issue ng sub judice po, madami namang exception po dyan. Hindi naman po parang Duralex, Sedlex yan. Ano po ito, ang sub judice rule po na sinasabi ng Korte, dapat pong sumaibaba sa mas mahalagang issue na bumabalot sa bayan. Halimbawa po, issue ng freedom of expression, issue ng freedom of the press, issue of freedom of speech. Yung sub-judice rule po dapat hindi sumaibabaw o sumapaw sa mga mas mahalagang issue niyan po. Yung kamukha ng press, free speech, at saka expression. At kung iyan po ang pag-uusapan sa Kongreso, yung mga issue yan, dapat po sa tingin ko, si Calida dumalo sa Kongreso at maglinaw ng kanyang mga aksyon. Hindi naman po masama yan. Sapagkat I don't think the Supreme Court will hold him for contempt. At saka po bakit ba may sub judice rule po? Sapagkat nga po, para po hindi po maapektuhan ang mga huwes na maghahatol sa isang kaso na nakahain sa kanila, kamukha ng ABS-CBN. Kung sasabihin po natin itong mga magagaling na huwes sa ating Korte Suprema, 15 po yan, 15. Kaya po sila nandyan. Supposedly, magaling sila. I don't think na maapektuhan po sila. It will not be a problem for them. Talk as much as you want, pero ang Korte Suprema magdidesisyon yan ayon sa argumento ng dalawang panig, ayon sa ebidensya ng mga ihahain ng dalawang panig. At hindi po sapagkat madami silang naririnig sa labas ng kanilang mga kwarto o ng kanilang building. Hindi na po naapektuhan ang Korte Suprema ng sub judice sapagkat po lalong-lalo na yan. Sino bang nahan dyan? Si Chief Justice Diosdado Peralta, magaling po iyan. Justice Kagiwa, ang galing po niyan. Justice Bernabe, galing rin po niyan. Justice Leonen, super duper magaling po yung lahat na yan. Kaya I don't think, putting as an excuse sub judice, I think is very flimsy. Kaya, yan po ang comment ko dyan. So, tuloy na po tayo sa iba pa nating pinag-uusapan. Anong pabalita dito? Okay, ito pabalita dito nagmungkahi ngayon po. Nagmungkahi po si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na pa-extend pa ang mga kapangyarihan at mga otoridad na ibinigay sa Presidente ng Republic Act number 11469. Ito po ang Bayanihan Heal as One Act. Sapagkat kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay mag-expire na. I think sometime in June po, ito po June, tingnan natin June ba nasabi ba dito? Sometime in June po. Kasi kung 3 buwan lang, siguro mga June 24, dyan po mag-expire dyan. Kaya hinain
hinain ni Rufus Rodriguez na palawigin pa ang kapangyarihan ng presidente. Up to how many months? Up to how many days? Bahala na po sila. Pero titignan po natin, mamamanan po natin yan. Siyempre po, dapat bago i-extend yan, dapat malinaw sa atin kung tunay ngang nagawa ang mga dapat gawin dyan. Merong oversight committee na tinatawag para makita na ito nga ba ay kailangan na kailangan. Sapagkat nga po kung ang nangyari lang pala ay plano ng plano, wala naman pong nararating, hindi naman po bumababa, siyempre, baka magdalawang isip. Pero kung kinakailangan po, sapagkat po hindi pa tayo nakakaahon dito sa COVID-19, hindi po talagang bumabagsak yung graph natin. Hindi kamukha po sa Cambodia, babagsak na talaga. Sa South Korea, bagsak na talaga. Sa Taiwan, bagsak na talaga. Halos wala na. Dito po sa atin, pagdating po sa taas, bumaba ng konti, tapos umalon. Yun po, hindi po talagang tumuloy na pababa. Yun po ang nangyayari sa Pilipinas. Lalo na naaalarma nga po yung World Health Organization na hindi daw napapabilis yung tinatawag na contact tracing. Ayan po mga balita natin. Ano po ha? Ang dai talagang balita ngayon po. Okay, ito po, hanap pa tayo ha. Okay, Corona, Philippine Star, slow contact tracing, ano pa? Okay, ito pa. All right. Yan po ang mga balita. Kaya sana po linawin rin. Ang nabalitaan rin po natin, sinabi rin po ng mga presidente, ng Presidente Duterte, na itong mga OFW dapat tanggapin, welcomein ng mga local government unit. At kung kinakailangan po, ay ihatid pa sila sa kanilang mga bahay. O kung sa kabilang town o sa probinsya, dapat po sana daw ibalik doon. Tama naman po yan. Sapagkat kagaya nga ng nasabi ni Presidente, kung OFW yung nagpupuno ng kaban ng bayan kung tayo kinakapos, ito ang pagkakataon na tayo ay magsukli sa kanila, sa kanilang nagagawa noon sa atin. Kasi po, madami na rin pong hindi nagpapatuloy ng mga project sa abroad. Ano pang gagawin ng mga OFW? Siyempre, homesick na yon. Kailangan bumalik na sa Pilipinas. Ang mga tanong pero dahil nga po dito, nagkaroon po ng mga iba't ibang mga tanong, paano naman, ano na nga ba ang sitwasyon ng travel requirements sa Pilipinas? Kamukha pa rin po ba nung napairal dati? Kung hindi po ako kasi nagkakamali, mga Pilipino po, bilang turista, hindi po sila pwedeng lumabas ng ibang country. Okay? At may mga ibang country naman na hindi pwedeng makapasok dito. Nagbago na kaya po yun. May nakakapasok na po bang mga citizens ng ibang country dito na dati ay prohibited. Like for example, sa Japan, dati may prohibition. Sa Korea, dati may prohibition. Medyo ba na-temper na po ba yun? Lalong-lalo na po yung nabalitaan niyo po ba na dati ang DOLE medyo pinagbawalan na umalis ang mga nurses at lahat po ng mga patungkol sa mga health medyo hindi nagustuhan ni Department of Foreign Affairs Teddy Locsin. Nag-complain po siya hanggat pinahintulutan ulit yung mga nurse, lalong-lalo na po yung may mga existing contract abroad. Di ba po? Okay, at kaya dapat po linawin ulit para sa akin yung IATF, dapat linawin ulit ang mga requirements, ang mga conditions, limitations ng paglalayag ng mga Pilipino abroad. Halimbawa po, yung mga estudyante, madami na po mag-uumpisa na po ang Setyembre. Setyembre po ay pasukan na sa Amerika, sa Europa, at halos lahat dito sa Asia. Magpapasukan na po, August, September, yan po ang pasukan. Paaalisin ba nila o mahuhuli rin itong mga nag-aaral natin na mga Pilipino abroad sa kanilang pag-aaral? Dapat po sana linawin, no? Bagamat ang nabasa natin noon, ang pinagbabawal lang yung magtuturista abroad. So, what is not included is excluded. So, kung ang included lang mga turista na pinagbabawal, so excluded yung mga mag-aaral, halimbawa, o yung magtatrabaho doon. Yan po ang aking pananaw dyan. Kaya lang po, mas mabuti ng sigurado kasi baka pagdating sa airport, balik ka sa bahay mo, bawal. Sayang lang ang ticket.
Di ba po, sayang na sayang lang ang ticket na nabili. Okay, o ito pa. O, tingnan pa po natin yung mga ibang mga balita. Madami po talagang balita. Kasi po may mga bulong-bulungan, mga anecdotal, siguro anecdotal, ibig sabihin po noon medyo not really with basis, no po, anecdotal stories na yung pinagbibiling mga personal protection equipment sa mga ospital halimbawa po ay minamahalan, ino-overprice. Sabi po ni Harry Roque, itong spokesperson ni Presidente, wala naman po daw at kung meron man ay dapat pong imbestiga. Alam niyo po, basta nagkamali, dapat talagang imbestigahan. That goes without saying. Talagang trabaho niyo po yan. Kung may mga pagkakamali, may mga nangnanakaw, di ba po, may nag-overprice, dapat talagang imbestigahan. I think that is not even an expectation from the public. That is already a given na alam namin dapat yung gawin. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, tatlo lang po yan ang gobyerno. Basta't ang taong gobyerno, pwede pong kasuhan. Kung malfeasance, misfeasance, non-feasance. I think malfeasance is negligence. Malfeasance is intentional. Misfeasance is negligence. Non-feasance is tamad. Wala pong ginagawa. As in, tamad. Walang ginagawang mabuti. Walang ginagawang masama. Wala lang ginagawa. Tamad. Sayang ang sweldo. Pinapasweldo yung mga mamamayan dyan. Di ba po? So, okay po. Eto pa po ang mga iba pa mga balita natin dito. All right, okay. 11,848 OFWs have returned po. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. All right. Ito pa. At okay, ito namang si DOH Secretary Duque, merong mga sektor ng ating bayan na sinabi, siguro pagod ka na, kailangan magpahinga ka na. Kasi may mga nasasabi ka na mukhang pumapalpak at hindi lang pa maliit na palpak. Ganyang kalaking palpak ko. Sinabi mo, lumampas na tayo, nasa second wave na tayo. Pati ang mga kasama mo dyan sa gobyerno, sinabi, anong pinagsasasabing second wave na? Hindi pa tayo nakakarating dyan. Biruin mo ba yon? Hindi po simpleng palpak yon. Super-duper palpak yon. Kasi po, from the first wave to the second wave, iba po ang itsura niyan dapat, iba ang mga kondisyones niyan dapat, iba ang paghahanda diyan dapat, iba ang mga adequacies, inadequacies diyan, ibang-iba po yan. Kaya po nabigla mismo, hindi po lang mga taong bayan, pati po ang mga senador at mga iba. Kaya siguro sabi ng iba, Secretary, medyo baka pagod ka lang, overextended ka na, baka kailangan mo magpahinga. Pero hindi pa po aaktuhan to ni Presidente kasi siyempre the alter ego niya yan. Kung gusto niya pa nandun si Dr. Duque, si Secretary Duque, wala tayong magagawa. Yun pong gusto ng Presidente. Pero siyempre, ang Presidente rin dapat hindi po sarado ang kanyang tenga sa mga hinaing ng bayan. Kasi po, alam niyo po ba sa bansa natin po, mga kapatid, sa bansa natin, basta't po mataas ang rangko nyo bilang isang opisyal ng gobyerno, Secretary of Justice, Secretary of Health, Secretary of Finance, basta't po ganyang kataas po, bawal pong magkamali. Bawal magkamali. Kasi oras na magkamali kayo dyan, ang maapektuhan po, milyong kababayan ninyo. Kaya po that is the reason why. Kahit na po good faith ang pagkakamali nyo,
probably it's about time to go. Di ba po? Good faith will not be excused kasi madaming naapektuhan sa isang pagkakamali. Marahil sa inyo, simple lang, pero siguro sa mga iba, matindi. Okay po? Alright mga kapatid. O sige, palagay ko, napakadami na ng balitang po yan, napupuno na tayo. Pero again, let us support the directives of the government. Okay? Face mask, ugas, social, physical distancing, no mass gathering, no mass gathering. Lalabas lang po kung essential. Magtatrabaho, magwi-withdraw, bibili ng pagkain, bibili ng mga gamot ninyo. Diyan lang po kayo aalis. At saka po doon sa senior citizen, aga po kayong matulog. Kaya po doon sa kapitbahay nyo nagkakaraoke dyan. Tumawag na po kayo ng barangay. Dahil po you have to be physically fit. Ang tulog po kasi talagang nagpapalakas rin ng katawan. Kaya kayo madalas magkaraoke dyan sa labas o maglasingan dyan. Baka mahuli po kayo kasi bawal pa rin ang lasingan sa labas. Di ba po? Di ba po? Kaya yung pakanta ng I Will Survive dyan. So we have to follow the directives of the government. Kung fa-followin po natin to, wala sa ating pasaway, palagay ko mas babagsak na yung arko ng ating COVID graph. Di ba po? At wala nang masasabi ang World Health Organization. Okay, manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at binigyan nyo na naman kami ng pagkakataon para po silbi sa ating mga kapatid para po masagutan ang kanilang mga katanungan ngayong araw na to. Lahat po ng aming kilos ay aming iniaalay sa inyo sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Okay, mga kapatid, tuloy na po ba tayo sa ating word of the day? Tuloy na tayo sa word of the day? Okay, word of the day na po tayo. Ano bang word of the day natin? Senior moment ako. Ang word of the day natin ay, teka po, tinexto sila kanina. Ano yung word of the day natin? Ang word of the day natin ngayon po ay malicious mischief. Malicious mischief. Ano po ang ibig sabihin ng malicious mischief? Ito po ay isang krimen. Krimen na ginagawa kung ang isang tao na merong maitim na design o maitim na intensyon ay wawasakin, sisirain po ang inyong pag-aari. Ayan po, hindi yung pag-aari, ibig sabihin yung property po. Baka iba na iisip nyo dyan. Property, malicious mischief, ang pagwawasak at pagsasira ng ari-arian ng iba. Makukulong po kayo dyan, basta't ginawa nyo yan. At saka po, pagmumultahin pa ko yan. Bukod pa po sa babayaran nyo siyempre ang nasira nyo doon sa mga napinsala. So, yan po ang ibig sabihin ng malicious mischief. Kaya po, may magsasabi sa inyo, teka malicious mischief yan. Ibig sabihin, nanira ka. Pero alam niyo po ba, sabi ng batas natin, ang mag-asawa na kung sinira ang kagamitan ng isang asawa ay hindi po mahahabla ng criminal case na malicious mischief. Siguro po civil case lang para pabayarin yung nasira. Pero para po makulong, exempted po ang dalawang mag-asawa dyan sa malicious mischief. Kaya kung si Mrs. nagalit kay Mr. dahil let's say si Mr. kating-katet ng babae or let's say magastos at sinira niya yung Rolex ni Mr. Okay, pwede bang habla ni Mr. ng criminal case ng malicious mischief ayon po sa batas? Hindi. Pwede na lang pong pagbayaran si Mrs. kung talaga pong sinadya yon. Di ba po? Pagbayaran ng halaga pero hindi po makukulong si Mrs. Yan po ang malicious mischief. Halimbawa po, isa pa po ito. Alam niyo po ba ang alagang hayop ng inyong kapitbahay o ng kanino man ay bagay po, isang property na tinuturing sa ating batas. Kaya po, kung yung aso ng inyong kapitbahay, hinuli nyo, kinuha nyo, inadobo nyo,
inadobo nyo, kinain nyo yung aso. Di ba po? Nang nakaw na kayo ng aso, theft, kinain nyo pa yung aso, pinatay nyo, o di winasak nyo yung bagay na yun, malicious mischief pa. So, dalawa pong kaso yun. Di ba po? Kung kinain nyo yung aso ng inyong kapitbahay na walang pahintulot nyo, bukod po sa pangnanakaw, dahil dog kidnapping, malicious mischief rin po. Kaya yan po, mag-iingat po kayo ha, mag-iingat po kayo, Siyempre, minsan siguro galit na galit kayo, talagang nangmomolestya yung kapitbahay nyo sapagkat hindi tumitigil yung aso niyang kakatahol-tahol-tahol at saka po pinapadumi niya dun sa daan, umaamoy na sa inyo, basta't ganun po, nuisance yun. Pwede nyo pong tawagin sa tumawag ng opisyal dyan sa munisipyo nyo at ang munisipyo nyo ang kakausap na dyan sa kapitbahay nyo. Pero wag nyo pong gagawin na sa galit ninyo ay kukunin yung asong yan at adobong aso, kayo pong makukulong yan. Di ba po? Makukulong po kayo yan sa malicious mischief na yan. Kaya ayan po ang ating word of the day ngayon. Words of the day, malicious mischief. Alright mga kapatid? Okay, siguro gagapo na tayo ngayon po. At ang oras na po sa aking, anong oras na ba? Okay, okay, meron po tayong ilang oras pa dito para po tayo. Hindi pa po tayo alis, magko-commercial lang po tayo ng konti. Tapos po babalik po tayo at maghahanda na po tayo sa Q&A. Magmensahe na po kayo sa ating message sa Facebook, sa YouTube para po mabasa ng inyong lingkod at para po ako naman po ay makasagot sa inyong mga tanong at yung gusto rin pong bumati sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa, pwede nyo rin pong i-text para po ma-relay namin dito sa Himpapawid para po mapakinggan ng inyong mga mahal sa buhay mga kapatid. Okay mga kapatid, ang oras po natin ay 1:00 na ng katanghalian. Ako po si Dean Mel Santa Maria. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ako. Sandali lang po. Sandali lang. Ang mga fake news ay di dapat pinapatulan. Ito lang kayo makinig ng totoo. Dahil ang dulot lang nito ay gulo at I kalituhan. do not have the duty to lie to you. Bakit ako Kaya't magsinungaling? huwag maging biktima sa pamahalaan, magbigay tiwala. Pakiusap ko lang. Huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, Make sure your opinions are based on facts. Be aware, stay updated, be educated. Stop fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, KBP, DOH at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19.
Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Anong mga establishmento ang bukas? Public utilities tulad ng water, electricity, internet, at telecommunications. Mga kritikal na serbisyo tulad ng pangongolekta ng basura, funeral services and internment at mga gasolinahan. Business Process Outsourcing o BPO and IT at iba pang export-oriented establishment. Sarado naman ang mga kasino, pasugalan, pogo at mga hotels. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria po. At patuloy na po tayo at tungo na po tayo sa ating question and answer portion, Q&A, at saka sa inyong mga pagbabate. O babasahin ko po ha. Okay, ito. Galing kay Roque Santelices, Kalango ba ito? Good PM, nakatunghay mula po sa Hagonoy, Bulacan. Nakatunghay mula po sa Hagonoy, Bulacan. Lalim kasi po ng inyong wikang Pilipino, Mang Roque. Okay, galing naman kay James Andrew Corosa. Kasi po ang ating technical director si James. Kaya po niyo ko napapanood dahil rin po kay James. Binabati niya po ang kanyang nanay, si Mami Meng Corosa, ng happy birthday. At nanonood pala si Aling Meng. Binabati po kayo ng anak nyo. Masipag po ang anak nyo. At syempre, ayos naman po ang kanyang trabaho. Approve. Happy birthday po, Aling Meng. Rome J. Villones, God bless you, sir. Charlene Marcos Besas, good afternoon, attorney, watching from Hong Kong. Alam niyo ba po ibig sabihin ng Besas sa Pilipinas? You kiss. You kiss. Kung I kiss, ako halik sarili. Ako halik, ano po yung beso. Kung you kiss, besas. Kung they kiss, besa. Kung we kiss, besamos. Ayan ko, kung they already kissed, ustedes besaron. Ayan po, Spanish yun. Kita nyo, nag-lecture pa ako ng Spanish. Kasi po, ang ganda besas ang kanyang apelido. You kiss. Ikaw ay humalik. Sabi po yan. Marisa Briones. Hi po, Dean Mel. Hi Marisa. Marisa Briones, 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 hi po, Dean Mel. Hi Marisa. Mar
Ito naman po, galing po kay John J. Jack Jonaya. Puro J Ask ko po lang, Atty. Mel, yung friend ko po nanganak sa probinsya. Tapos, yung BF po niya nasa Maynila. Di po kasi naapapa-apelyido sa BF niya yung bata kasi need daw ng pirma. Okay? Kaso nga, lockdown po kaya di makapunta sa probinsya. Okay? At ano po kaya dapat gawin para maapelyido sa tatay ang bata? Thank you po. God bless. Ito pong sinabi sa ating batas po. Basta't po may isinilang na bata ang isang babae, nanay. Within 30 days, dapat po irapaparehistro nyo doon sa local civil register kung saan siya nanganak. O, halimbawa po, sa San Mateo nanganak, doon po sa local civil register po i-re-register yung bata. Halimbawa po sa Hagunoy, o doon po sa Hagunoy i-re-register yung bata. Halimbawa po doon sa Valenzuela, doon po i-re-register ang bata. Halimbawa po sa Plaridel, doon po i-re-register ang bata. Okay, alam natin, within 30 days re-register. I-register nyo na po. I-register nyo na po. Ano po ha? I-register nyo na po. Sapagkat kung nakakasigurado naman po kayo na iyon ang tatay, hindi po mawawala ang pagkatatay niya. Siya po ang magiging tatay forever. Kung sigurado kayong 1,000% siya ang tatay, siya po talaga ang tatay at hindi po mababago yon. So, parehistro nyo na po. Baka kasi po kayo magmulta kung hindi kayo magrehistro within 30 days. Sulatan nyo po at textin nyo at sabihin mo, gumawa ka na dyan ng affidavit na sinasabi mo na iyong inaamin na anak mo ang bata at iyong pinapahintulutan na ang bata ay gamitin ang apelido mo. Paggawa nyo na po siya ng affidavit. In the meantime, iparehistro nyo na po yan. Pero siyempre, ang gagamitin nyo pong apelido, siyempre, apelido nung babae. Sapagkat nga po, sabi po ng ating batas, basta't ang bata ay illegitimate, ang pangunahing apelido na gagamitin ay apelido ni nanay. Kung magagawa si tatay ng affidavit na sinasabi niyang siya ang tatay at pinapahintulutan niyang gamitin ang kanyang apelido, isasubmit lang po yan sa local civil registrar po. At siyempre, baka patawag nga yung lalaki para lang makasyerto yung local civil registrar at papalitan na po yung birth certificate. Pero i-rehistro nyo na po. I-rehistro nyo na po at paggawain nyo na po yung tatay at ibigay sa inyo. Ngayon po ha, at siyempre doon sa pagre-rehistro, kasama ng affidavit ni tatay, affidavit nyo rin pong nanay. Sapagkat po ang may parental authority lang sa isang bata na illegitimate ay si nanay lang po. Si nanay lang po. Kaya dapat sumang-ayon kayo sa gagawin ni tatay sapagkat po ngayon kayo ang nagsasakatawan ng interes ng inyong anak. Yung pag-oo at pag hindi ng inyong anak, kayo po ang magsasabi dun sa tatay. Kaya gagawa rin po kayo ng affidavit. Isasubmit po yan sa local civil registrar. Ayusin na po yan. May konti lang bayad. At pagkatapos po, papalitan na po iyan. Okay po? So, maaaring yan po muna ang inyong gawin. Approve. Okay. Tuloy na po tayo sa iba pang mga tanong ito. Teka ha, kukuha lang po ako ng, para lang po makadami tayo, kukuha lang po ako ng, babalikan ko po kayo, kukuha lang po ako ng isa pa. Ito pa po. Good afternoon, Atty. Mel and Ma'am Gladys. May tanong sana ako na masukan ako bilang caregiver. 2 years na ako na pinapasukan. 2 years na ako na pinapasukan ko. Noong nakarang taon, 2 beses ako na-admit 20,000 lahat na gastos nila sa akin ng kataon ding nagkautang ako sa kanila hanggang sa fully paid ang utang ko hanggang buo ng sahod ng natatanggap ko. Pero di nila ako sinisingil ng 20,000. Tanong ko lang, dahil sa sitwasyon ngayon sa ating mundo, gusto ko sanang huminto at umuwi sa mga anak ko sa probinsya. Pag ako ba huminto, magbayad ba ako ng 20,000? Mahabol ba nila ako pag pumilit akong umalis para makauwi sa mga anak ko? Salamat po sa pagsagot nyo. Number 1 po, hindi po kayo pwedeng pigilan kung gusto nyong umuwi. Hindi ho pwede. Hindi ho pwede kayo pwedeng kulong sa bahay. Sabihin, hindi ka pwedeng umuwi. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo nababayaran yung utang. Hindi po.
sabihin nyo lang po at sabihin nyo, kayo'y nag-aalala sa anak nyo, gusto nyo namang makita at gusto nyo alagaan mismo ang mga anak nyo, sabihin nyo lang po at there should be no other answer but yes. Sapagkat po ang isang tao po hindi pwedeng pilitin na magtrabaho sa isang lugar o manatili sa ilang lugar, lalong-lalo na po sa trabaho nyo na caregiver na napaka-personal po. Hindi po kayo pwedeng pilitin. Okay, number 1, ha? Number 2, kung utang po iyan, legitimate na utang po yan. Halimbawa po, tunay na utang at legitimate na napautang kayo nila. Utang po yan. Utang po yan. Hiwalay po iyan sa hindi po pwedeng ipilit nila na ang pagbabayad mo ng utang ay sa pamamagitan ng pagsisilbi mo. Wala pong ganyan unless na pumayag kayo. Pero kung ayaw nyo po yan, simpleng utang lang po yan. Simpleng utang lang po yan. Gumawa na kayong promissory note. Singilin kayo, basta't nakakaahon na kayo sa inyo sa pandemic na to. At syempre, kung hindi kayo makapagbayad, kung legitimate nga yun, pwede kayong maidemanda sa korte. Pero hindi kayo pwedeng maipilit na manatili dyan sapagkat may utang kayo. Nako, hindi ho po pwede yan. Alright po, approve. Okay, tuloy po tayo sa iba pang mga katanungan ninyo. Alright, ito. Magandang maga po, Attorney Mel, may tanong ng regarding sa pag-assume ng bahay. O sige, hindi ko po alam kung ano yung ina-assume nyo, ha? Pag-assume ng bahay. Anong klaseng assumption yun? Okay, tuloy natin. Doon sa deed of sale with assumption of mortgage with special power of attorney, nakalagay 200,000 ang napag-agrihan namin ng buyers is 500,000. Ngunit nakalagay naman sa acknowledgement 500,000. Ano po ang maging legal issue dito? Sabi niya po, sa papel lang daw po yon para kunti lang daw maibayad niya sa lawyer na gumawa ng deed. Totoo po ba na may 10% ang sigil ng lawyer dito sa transaksyon na ito? Sana po mabasa ninyo, need your expert opinion dito. Alam niyo po, ang ugnayan po ng lawyer at ng kliyente niya ay isa pong kontrata. Nakasalalay po iyan sa kanilang napagkaayusang sistema ng pagbabayad. Parang simpleng kontrata. Ang abogado po kasi contract of service po. Kaya kung napagkasunduan na nila na yun ang bayad sa lawyer, yun po ang babayad sa lawyer. Huwag lang po against the law or against public policy or against public order or against public morals. O, hindi po. Okay. So, okay, malinaw po yan, ha? Number 2. Sabi nyo po, with assumption of mortgage, with special power of attorney, nakalagay 200,000, ang napag-agrihan namin ng buyer is 500,000. Ako po, para sa akin po, wag po tayong magloloko, wag po tayong magsisinungaling sa mga dokumento. Ayaw ko po yan. Hindi po ako naggaganyan. Nung ako po ay nagpa-practice kung ano ang halaga, iyon po ang ilalagay sa dokumento. Hindi po obra sa akin yon. Hindi po obra sa akin yon. Kung ano ang halaga, iyon po ang ilalagay sa dokumento. Di ba po? Ayoko kasi po ang mga nakalagay sa dokumento ay hindi pala totoo. It's a form of deceit, di ba po? It's a form of pangloloko po kasi. Wag niyo na pong palalain. Wag na po kayo mag-isip. Wag niyo na pong palalain wag niyo na pong palalain ang sitwasyon o kaya wag niyo na pong pahintulutan mag-isip pa kayo o wag niyo na lang pong pahintulutan maidamay pa kayo doon sa relasyon niya sa kanyang abogado. Basta't po kayo nagbayad, itong halaga, binayaran niyo, tapos ang transaksyon, uwi na kayo, bahala na siya sa abogado niya. Di ba po? So, ganyan lang po. Wag na pong kung ano-ano pang nilalagay diyan sa kontratang hindi naman totoo. Okay po? Okay po? All right. Okay. Pwede naman po tayong maging lantad at totoo dito po sa ating mundo. Di ba po? Dito po sa ating mundo. Okay po? Good. At PM Attorney Mel, ask ko lang po, sino ang magbabayad ng capital gains tax? O nabasa na documentary tungkol sa lupa, ito po ang magbabayad ang buyer pa o ang
nasa batas po ang capital gains tax po ang magbabayad po ang seller sapagkat siya na po ang tumubo doon. Documentary stamps, pwede po nilang pagkasunduan, pero capital gains tax po, ang seller ang magbabayad. Ngayon, pwede po silang magkaroon ng internal arrangement. Okay naman po yon na ang magbabayad po ay ang buyer. Kaya lang, lahat ng dokumento po, dapat siyempre nakatuon sa seller, sapagkat ang gobyerno po nakatingin lang kay seller. Si seller pa rin po ang sisingilin kung si buyer ang hindi nagbayad. Di ba po? Kahit na napagkasunduan yan. Kaya mag-ingat kayo. Seller na lang po, siya na lang po babayaran. Okay. O, good afternoon po, Attorney Mel Santa Maria, Gerardo Retiba. O, good afternoon po naman sa inyo. Hi, Attorney Mel. Tanong ko lang po, guard po ako at hindi guard po ako, hindi kami agency, at hindi kami minimum, pwede po kami magreklamo sa DOLE. 9 years na po ako dito. Salamat po. Hindi kayo agency. Hindi kayo minimum. Ano po kayo? Ibig sabihin, kayo po ba ay nagtatrabaho sa kumpanya na inyong ginagwardyahan? Tignan nyo po kung sino nagbabayad ng SSS nyo. Sino po nagbabayad ng pag-ibig nyo? Sino po nagbabayad ng tax ninyo? Yung nire-remit. Kung ang nagbabayad po yung korporasyon na inyong pinagtatrabahuhan, siya po ang inyong employer. At kung binibigyan kayo ng sweldo na hindi minimum wage at regular at rank and file kayo, dapat po sumbong nyo na yan sa DOLE. Di ba po? Di ba po? Okay, kasi po, kung nasa ahensya kayo, minsan po, siyempre, ang ahensya ang employer ninyo. Ayan po. Okay, magandang hapon po. Ito, medyo hindi umabot. Mahaba itong tanong na to. Naputol po kasi po itong aking screen medyo maliit lang medyo lumampas, kaya dadaanan ko po muna kayo Ask ko lang po kung may habol po ba ako sa nagsangla sa akin ng bahay, yung titulo po kasi na ibinigay na kapangalan pa sa nanay niya. Ay, hindi ko po alam kung ano po ang detalye na nangyari sa inyo, pero bibigyan ko po kayo ng mga alituntunin ng pagsasangla ayon sa batas, at tignan nyo po kung kayo ay nahandoon. Sino po ang pwedeng magsangla? Sagot, ang may-ari lang ng lupa ang pwedeng magsangla. Wala nang sino mang iba unless may binigyan siyang special power of attorney. Yung nakapangalan kay nanay, ang nagsangla ang anak o sino mang tao, normally po walang bisa ayon kung walang pahintulot ni nanay. Maki-question po iyan. Kaya po iyan ang unang tanong ninyo. Bakit nagkaganyan? Ikaw ba'y may special power of attorney? Ikaw ba'y binigyan ng SPA ng nanay mo na isa sa katawan mo ang mga interes ng nanay mo, sapagkat yung interest niya sa lupang to ayon sa kanya may SPA ka na pwede mong isangla. Ayan po mga katanungan dyan. Kaya siya sa atin yung po muna. Step 1 muna po. Step 1. Okay po? Step 1 po ang gagawin ninyo. Yan po muna ang gawin ninyo. Okay? Okay, medyo lumampas yung tanong ninyo. Hindi ko po, pasensya na po yung iba, medyo lumampas yung tanong. Hindi ko po mabasa lahat-lahat. Ano po ha? Attorney Mel, yung anak ko nakapangalan sa nanay ko, gusto kong, ano yun? May binabasa ko nawala. Sandali lang. Nawala yung binabasa ko. Kanina, nabitin siguro siya. Teka, sandali lang po ito, Attorney Mel, yung anak ko nakapangalan sa nanay ko. Gusto kong ipangalan sa akin. Siyempre naman dapat ipangalan mo sa iyo. Anak mo yun Ang ginawa doon sa pinalangan sa nanay mo, ang tawag po doon simulated birth certificate. Bawal po yun. Bawal po yun. Falsification of public document po yan. Ang gagawin po dyan,
magpapile ng petition for cancellation of simulated birth certificate. Pakakancel po yung kasinungalingan na birth certificate na palpak na yon. Pakakancel po saan? Pakakancel po sa korte. Diyan nyo po pakakancel yon. At pag nakancel na ng korte po, magpapa-late registration kayo para po mailigay na at maibigay na ang tunay, autentiko at wastong birth certificate ng anak nyo. Di ba po? Yan po ang pwedeng mangyari po. Yan. Okay? Mag-up muna tayo, mga kaibigan. Ito po si Dean Mel Santa Maria. Huwag po kayong aalis. Ako po'y magbabalik. Sandali lang po. Sandali lang. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Sino-sino ang mga makakatanggap ng tulong pinansyal? Prioridad na mabigyang tulong ang mga mula sa informal sector na malubhang naapektuhan ng ECQ at mga pamilya o individual na kabilang sa mga sumusunod na sektor, mga kasambahay, social pensioner, senior citizen, may kapansanan, buntis, solo parent, mga katutubo, mga kapuspalad at walang tirahan, OFWs na nawala ng trabaho, mga magsasaka at mangingisda, sub-minimum wage earners, self-employed at mga occasional workers na hindi masasakop ng tupad at camp program ng DOLE. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Anong mga establishmento ang bukas? Public utilities tulad ng water, electricity, internet, at telecommunications. Mga kritikal na serbisyo tulad ng pangongolekta ng basura, funeral services and internment at mga gasolinahan, business process outsourcing o BPO and IT, at iba pang export-oriented establishment. Sarado naman ang mga kasino, pasugalan, pogo at mga hotels. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Sasagutin na ni Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria po ito. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay mayroong YouTube channel
Attorney Mel Santa Maria po. Sana po makapag-subscribe kayo at kung mahilig kayo mag-internet at YouTube. Diyan po sa YouTube channel ko, Attorney Mel Santa Maria, madami po kayong makikitang mga video dyan. Nagbibigay ako ng advice kung paano maningil, kung paano magpuputol ng kasal, kung paano humingi ng suporta sa renta, sa diborsyo, madami po. Kaya magpasyal po kayo dyan sa aking Attorney Mel YouTube channel, mag-subscribe po kayo. At meron rin po akong Facebook page, Dean Mel Santa Maria, at mag-like rin po kayo kung mamarapatin nyo po. At gusto ko po sanang paalala sa inyo na ang Far Eastern University po sa Moraita, diyan po sa Senator, diyan po sa Manila, tumatanggap na po ng application ngayon at kung gusto nyo mag-apply at mag-enroll at kumuha ng college course, diyan po sa Far Eastern University Manila, punta na po kayo, tumawag sa kanila at alam nyo po ba, meron silang online registration. At dito naman po sa Makati, dito po, dekano po ako doon. Ako po ang dean doon sa Far Eastern University Institute of Law. Doon po sa gusto maging abogado. Sana po matulungan namin ang inyong panaginip at hangarin. Diyan po sa Senator Hill Puyat Avenue Corner, Malugay Street. Diyan po ang FEU Institute of Law. 6 na palapag po iyan. 6th and 4th floor po. Iyan po ang Institute of Law at ang aming ino-offer po ay JD program. At kung kayo po ay Latin Honors o kaya po ay top 10 kayo sa mga pumasang sa any government licensure, maaari po namin kayong bigyan ng scholarship, free tuition fee, free miscellaneous fee, book allowance, at cost of living allowance doon po sa mga cum laude, summa cum laude, magna cum laude, o kaya po doon sa mga nag-top 10 sa any government licensure within the last 2 years. Ngayon po, kung needs-based po kayo, hindi po kayo Latin Honors, pero kailangan nyo po iyan. Kailangan nyo po iyan. Kung kailangan nyo po iyan, mag-apply po kayo sa scholarship namin. Needs-based naman po iyon. Needs-based naman po iyan. Kaya anuhin nyo na po, umpisan nyo na po at mag-apply. At kung gusto nyo tumawag sa FEU Makati, ito po ang telephone number. Tawagin nyo po si Miss Jen sa 0945-6388-664. Yan po. Okay. Tapos na po tayo dyan. At iyan po, gusto ko po sanang paalala sa inyo, FEU Institute of Law. Yung maikling video pong iyon, iyon po ang aming FEU sa Makati. Ito pa po, isa pa pong telephone number. Si Miss Karen, 0919996629. At si Miss Neville naman po, 0916-756-1718. At kung gusto nyo magtanong ng scholarship po, si Miss Phoebe sa 0995958596 at si Sir Joy sa 0933-426-7741. Ulitin ko po, kung gusto nyo pong tumawag at magtanong sa FEU Institute of Law para maumpisa na ang application nyo, lalong-lalo na po dito sa COVID-19 situation natin. At maaaring magka-online registration po kami kay Miss Jen, 0945-6388-668. Yan po. At si Miss Karen, 0919996629. Sige po, tawag na po kayo. At binabati ko rin po yung aking piloto. Yung piloto ko po, si Dick at ang kanyang mabutihing asawa na si Dindin Tolentino. Piloto ko po yan. Siya po naghahatid sa akin kung saan-saan ngayon, lalong-lalo na po ngayong pandemic na to. Si Dick at saka si Dindin Tolentino. At stay safe
Yan po ang aking piloto. Piloto ko po yan, driver ko po yan, piloto ko po yan. Si Dick and Dindin Tolentino. Okay, tingnan po natin kung pwede pa tayo ito pa po ang iba pang mga katanungan na pinadala nyo sa amin. Okay po, good afternoon, Attorney Mel. Nagwo-work po ako sa isang agency. Ano po pwede gawin? Hindi po kasi binigay 3 years incentives ko po at yung ayuda sa SSS. Okay. Sa sitwasyon mo ngayon, ang magagawa mo lang ngayon, kausapin niyang nagpapatrabaho sa'yo. Pangalawa, kung ikaw ay regular at rank and file, okay, magre-report ka na sa DOLE. I think meron silang opisina at meron silang skeletal force para po talaga tanggapin lahat ng mga angal ng mga manggagawang katulad nyo sa DOLE. At palagay ko SSS, may skeleton force mo kung hindi kayo binibigyan ng sa SSS, diyan po rin sa SSS, I'm sure meron silang skeletal force po kasi gobyerno sila. Okay po, tuloy na po tayo sa iba pang mga katanungan. Ako, 2 minuto na lang po ang nalalabi sa atin. Ito po, okay, at alright, at babatiin ko na lang po yung mga nagpadala sa atin. Si Mercado Jan, Maria Gianan, Melinda Belinda, Vicky Baguio, Miles D, Wilson Laines, Alberto Leron, Ani Seguros, sapagkat po konti na ang ating panahon, kaya po binabanggit ko na lang kayo. Pero yung ayaw magpabanggit, siyempre. Richard Abenoha Napuli, Richard Mac, ayan po, at Charina Saragosa Choco. Maraming salamat po sa pagsasama nyo sa amin. Maria Luisa Borja Cruz at Michelle Cuico Ayaquili, at sa pabati po daw sa mother niya, si Freda Cuico sa Laguna. Ayan, Aling Freda, binabati po kayo ng anak ninyong si Michelle. Ayan po, ha? At okay, mga kapatid, at ano pa po? Ayan po, mga kapatid. At nako, matatapos na naman po ang ating episode dito po sa ating relasyon. Bukas po, babalik po ako as Wednesday po bukas, Miyerkules. Alam niyo po, sa senior moment ko, at hindi ako lumalabas ng kung saan ako nandoon po, talagang minsan nawawala na sa akin kung ano ng araw. Kasi po, pare-parehong nakikita ko, pare-pareho po ang gabi at araw sa akin ngayon. At saka isa po, expert na po ako sa pansit at saka po sa noodles. merong noodles na maanghang, noodles na hindi maanghang, merong noodles po na parang beef steak, may noodles po na shrimp, madami pong noodles. Kaya po, ako nga po ngayon ay si Noodleman na ako dito po sa COVID-19. Pero maraming salamat po sa pagsasama nyo. Ito po muli si Dean Mel Santa Maria. Magkikita po tayo muli bukas. Kasama natin bukas, syempre, si Gladys. At sa ngalan po ni Gladys Lana Lucas, ako po ay manalangin na po tayo at nagpapaalam na kami. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakaraos kami ngayong araw ng Martes. At sana po nabigyan namin ng kasayahan ang mga sumulat sa amin at nagmensahe sa amin, nagbabati sa amin, nanood sa amin, nakinig sa amin, kahit na po papaano para po maging panatag sila sa kanilang kinaroroonan, maging masaya po sila. At i-bless nyo po sana lahat ng mga Pilipino para po mawasak na itong COVID-19 at maging tunay na normal na ang aming buhay. At in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Good afternoon. Bye. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito.
Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay